Sa isang magandang araw sa New York ay masayang nag-e-enjoy ang mga tao sa isang park, ngunit bigla silang kumilos ng kakaiba at inulit-ulit nila ang kanilang mga salita, at bigla din silang nagsihintuan sa daan at lumakad ng pabalik, at pamaya-maya ay nagsigawan din ang ilan sa kanila, samantala ay may isang babae naman na tinitingnan ang kanyang kaibigan at bigla nitong kinuha ang kanyang matulis na hairpin sa buhok at isinaksak sa kanyang sariling leeg, at sa ginagawang building ay biglang may bumagsak na isang tao, kaya't inisip ng kanyang mga kasamahan na baka isang aksidente lang ang nangyari, ngunit ilang sandali ay nahulog na naman ang isang tao at pagtingin nila sa itaas ay nagsitalunan na ang iba pa nilang mga kasamahan upang magpakamatay. Samantala ay sinabi ng isang science teacher na si Elliot ang pagkawala ng milyong mga bubuyog sa buong bansa. Sinabi ng isang estudyante na mayroong mga pangyayari na hindi maipaliwanag ng science na hindi talaga maiintindihan ng mga tao, pagkatapos ay bigla siyang tinawag ng isang staff para sa isang meeting, at habang naglalakad ay nakita niya na may pinagkakaguluhan sa cellphone ang mga estudyante sa isang classroom. Pagkarating ng mga staff ay ipinaliwanag ng principal na ang kanilang lungsod ay nasa state of emergency dahil may mga terorista na tila nagpakawala ng isang kakaibang gas sa Central Park na nagtulak sa mga tao na magpakamatay, kaya't nang dahil dito ay pina-cancel ang lahat ng klase sa buong lungsod. Pagkabalik ng mga teacher sa kanilang mga classroom ay pinauwi na nila ang kanilang mga estudyante. Umuwi na din si Elliot kasama ang kanyang best friend na si Julian na naghi-hysterical ang ina sa cellphone dahil pilit siyang pinapauwi nito at ang kanyang pamilya. Sinabi ni Elliot kay Julian na iniiwasan siya ng kanyang asawang si Alma, samantala ay natatakot si Alma dahil palagi siyang tinatawagan ni Joey na ayaw naman niyang kausapin. Pagkatapos ay nalaman niya sa balita sa TV na patuloy na namamatay ang mga tao sa isang lugar at kung paano in-evacuate ang New York. Ilang sandali ay dumating si Elliot at gumayak na silang dalawa upang umalis sa lungsod. Pagkarating sa train station ay nakita nila si Julian at ang anak nitong si Jess, at dahil nakulong sa traffic ang asawa ni Julian sa Princeton kaya't sa ibang train na lang sila sasakay. At sa TV sa train station ay ibinalita ng reporter na nakita sa autopsy na ang toxin ay isang natural compound, ngunit nagtanong naman si Julian tungkol sa problema nila Elliot kaya't nagalit si Alma sa kanya. Samantala sa Rittenhouse Park ay may isang pulis na ginagawa ang lahat upang maayos ang buhol-buhol na traffic, at nang umihip ang hangin sa mga puno sa isang park ay biglang nagsihintuan ang mga tao, at binaril ng pulis ang kanyang sarili upang magpakamatay. Lumabas naman ang taxi driver upang pulutin ang baril ng pulis at saka nagbaril, at pinulot na naman ng isang babae ang baril at nagpakamatay din ito, at sa train ay sinagot na ni Alma ang tawag ni Joey at sinabi niya dito na tumigil na ito ng katatawag dahil nag-share lang naman sila ng dessert at wala namang ibang ibig sabihin iyon. Sinabi ni Joey na ang mga insidenteng iyon ay nangyayari na din sa Philadelphia. Ilang sandali ay nagsitawagan ang mga kamag-anak ng mga pasahero sa train at sinabi ng mga ito na tinamaan din ang mga lugar gaya ng Boston. Pagkatapos ay huminto na ang train sa Pennsylvania at sinabi ng mga worker sa mga pasahero na ito na ang last stop ng train dahil itinigil na ang mga serbisyo ng mga train sa buong bansa. Nawala din ang kanilang mga kontak kaya't wala na silang magagawa upang makatulong. Mayroong isang maliit na bayan sa kanayunan kaya't napunta na lang silang lahat sa isang kainan. Pagkatapos ay nakatanggap ang isang babae ng isang video na may isang lalaki na unti-unting kinakain at pinapatay ng mga leon sa zoo ng Philadelphia. At sinabi sa balita na binawi na ng gobyerno ang ideya ng pag-atake ng mga terorista. At nangyayari ito sa northeast area at kumakalat ito sa maliliit na mga bayan, at ilang sandali ay biglang nawala ng kuryente kaya't natakot ang lahat at nagmadaling mga tumakas. Humingi ng tulong sila Elliot ngunit hindi naman sila pinansin ng mga tao, mabuti na lang dahil mayroong matandang mag-asawa ang nagsama sa kanila, kaya't tinawag nila si Julian ngunit hindi naman matawagan ni Julian ang kanyang asawa at gusto niyang hanapin ito, kaya't iniwan niya ang kanyang anak kila Elliot at umalis na siya patungo sa Princeton. Ilang sandali ay huminto ang mag-asawa sa kanilang bahay upang kumuha ng mga gamit. Sinabi ng matandang lalaki kay Elliot na baka ang mga halaman ang nagpapakalat ng mga kemikal na pumapatay sa mga tao. Samantala ay nakarating na sila Julian sa Princeton at nalaman nila na impektado na din pala ang lugar na iyon. Nakakita sila ng mga taong nakabigti sa mga puno kaya't natakot ang kasama nilang batang babae, at habang nagsasalita si Julian ay nakita niya ang isang butas sa bubong ng sasakyan, at pagkahinto ng kanilang sasakyan ay biglang bumangga ito sa isang puno. Bumaba si Julian sa jeep at pagkatapos ay kinuha niya ang basag na salamin at ginamit niya ito upang magpakamatay. Samantala ay narinig nila Elliot sa radyo na water contamination ang naging sanhi nito, at pagkarating nila sa isang kabukiran ay nakita nilang nakaharang sa daan ang napakaraming mga bangkay,
kaya't bumalik na lang sila ngunit pagkarating sa intersection ay nakita nila sa daan ang mga sasakyan at truck ng mga sundalo. Sinabi ng mga driver na ang lahat ng mga daan ay nahaharangan din ng mga patay na tao, ibig sabihin na napapaligiran na sila ng mga hanging lason sa lahat ng mga direksyon. Tinawagan ni Elliot si Julian ngunit di naman sumasagot ito, at nakita niya na may missed call si Joey kay Alma. Kaya't tinanong niya si Alma kung sino iyon ngunit sinabi ni Alma na wala lang, nang marinig sa ibang mga tao na kalimitang nag-uumpisa ang mga insidente sa mga parke kaya't naisip ni Elliot na maaaring totoo nga ang theory sa mga halaman, samantala ay nagawang matawagan naman ng isang babae ang kanyang anak na babae sa Princeton, at sinabi nito na patay na ang lahat ng mga tao sa bayang iyon, pagkatapos ay biglang namatay ang anak ng babae at narinig ni Elliot ang hangin na umiihip sa cellphone, kaya't naisip ni Elliot na maaaring patay na din ang kanyang kaibigan na si Julian, at kailangan niyang sabihin ang balita sa anak nitong si Jess. Pagkatapos ay nagkasundo si Elliot at ang isang sundalo na kailangan nilang umalis sa kalsada dahil ang mga pag-atake ay nangyayari sa mga matataong lugar. Naghati sila sa dalawang grupo at dumaan sila sa isang nayon upang makarating sa isang maliit na bayan, at maaaring ligtas pa ito dahil hindi pa ito nade-develop, at habang naglalakad ay sinabi na ni Alma kay Elliot ang tungkol kay Joey, na ito ay kanyang kasamahan na nakasama niyang kumain ng gabihin siya sa trabaho. Wala namang nangyari sa kanila ngunit nagigilty siya dahil sa kanyang pagsisinungaling at ito ang dahilan kung bakit umiiwas siya kay Elliot. Pamaya-maya ay biglang umihip ang isang malakas na hangin at biglang huminto ang isang malaking grupo. Pagkatapos ay lumakad ng paatras ang isang sundalo at binaril nito ang kanyang sarili. Narinig ng maliit na grupo nila Elliot ang pagputok ng baril ng paulit-ulit. At nang matakot ang kanyang mga kasamahan ay sinabi ni Elliot na sa tingin niya ay ikinakalat ng mga halaman ang lason, ngunit ito ay natitrigger lang ng mga malalaking grupo ng mga tao, kaya't kailangan nilang maghati-hati sa maliliit na mga grupo, at naghati sila sa tatlong maliliit na mga grupo at nagtakbuhan sila sa iba't ibang mga direksyon, at nagtatakbo sila Elliot kasama ang dalawang mga kabataang mga lalaki, at kahit na gaano sila kabilis tumakbo ay naabutan pa din sila ng malakas na hangin, kaya't huminto silang lahat upang takpan ang kanilang mga muka at umihip ang hangin sa kanilang kapaligiran, at sa kabutihang palad ay wala namang nangyari sa kanila. Kaya't nakumpirma ni Elliot na mahalaga talaga ang dami ng grupo, at habang tumatakbo sila sa burol ay nakita nila ang dalawang mga grupo na nagsama-sama at biglang huminto ang mga ito, at isang lalaki ang nagpaandar ng isang lawnmower at nagpasagasa siya dito. Nagpatuloy na sila sa paglalakad ng ilang oras at nakita nila ang isang radyo sa isang bakod. Ipinalam ng isang emergency broadcast na kailangang pumunta ng mga tao sa West Borders upang makuha ng mga pulis, ngunit hindi makapagpatuloy sila Elliot dahil sa sobrang pagod at gutom nila, kaya't nang makakita sila ng isang bahay ay huminto sila dito. Pagkatapos ay kumatok sila sa bahay ngunit wala namang lumalabas, at pagkatapos ay nakita nila na may tao sa loob kaya't humingi ng tulong si Elliot sa mga ito, ngunit nang tanggihan sila ng may-ari ay naging agresibo ang mga kabataang lalaki na kasama nila, sinabihan nila ito ng masasama habang inuugan nila ang bintana, kaya't nagalit sa kanila ang may-ari at pinagbabaril sila nito sa butas ng bintana na ikinamatay ng dalawa, kaya't takot na nagsitakbuhan sila Elliot. Samantala ay ipinakita ang mga nakaligtas sa iba't ibang mga building sa lugar na gumagawa ng iba't ibang mga pamamaraan, ang iba sa kanila ay nagsuot ng mask habang ang iba naman ay nangunguha ng mga baril, at sa TV ay isang reporter ang nag-i-interview sa isang scientist na nagsasabi na nagiging matindi ang mga pag-atake na nakakaapekto sa mga maliliit na grupo ng mga tao. Samantala ay nakakita sila Elliot ng isang bahay na walang kuryente kaya't naisip nila na isa na itong abandonado, ngunit pagkapasok nila ay nakita nila si Mrs. Jones na piniling wag makipag-ugnayan sa buong mundo sa matagal na panahon. Pinatuloy sila nito sa bahay upang magpalipas ng gabi at binigyan din sila nito ng pagkain, ngunit ayaw naman itong malaman ang tungkol sa mga nangyayari at sinabi nito sa kanila na wag na lang nilang ikwento, at talagang kakaiba si Mrs. Jones dahil hindi nila maintindihan ang pag-uugali nito. Kinagabihan ay nagbubulungan sila Elliot at Alma dahil natutulog na si Jessie, ngunit nang marinig sila ni Mrs. Jones ay sinabi nito sa kanila na pinagpaplanuhan niyo ba akong patayin at nakawan. Kinaumagahan ay nagulat si Elliot nang makita niya ang isang nakakatakot na manika sa kama ni Mrs. Jones, at biglang lumitaw ang matanda sa kanyang likuran at sinabihan siya nito na isa siyang magnanakaw at pinalayas siya nito, at pagkatapos ay pumunta ito sa garden kung saan ay umihip ang malakas na hangin kaya't lumakad pabalik si Mrs. Jones,
At nang makita ito ni Elliot ay nagmadali siyang pumasok sa bahay at agad na isinara ang mga pinto at mga bintana, binasag ng matanda sa pamamagitan ng kanyang muka ang salamin ng bintana hanggang sa mamatay ito, at nang pumasok ang hangin sa loob ay agad na hinanap ni Elliot si Alma at si Jess sa bahay, naririnig niya ang dalawang ngunit hindi naman niya ito makita, at nasa labas pala ang dalawa sa isang maliit na bahay at mayroong isang tubo doon na nagkokonekta sa dalawang bahay. Ginamit ni Elliot ang tubo na ito upang sabihin kila Alma na tila pinapatay na ng toxin kahit mag-isa lang ang isang tao, dahil ayaw ni Elliot na mamatay ng mag-isa kaya't lumabas na siya ng bahay, at lumabas na din sila Alma at Jess at naghawak sila ng kanilang mga kamay, at pagkatapos ay umihip ang hangin sa kanilang ngunit wala namang nangyari kaya't bumalik na lang silang tatlo sa bahay, at napagtanto nila na sa wakas ay natapos na din ang nangyayari. Pagkalipas ng 3 buwan ay masayang namumuhay ng magkasama si Elliot at Alma habang pinapalaki nila si Jess. Nalaman ni Alma na buntis siya kaya tuwang-tuwa si Elliot, at sa TV ay ipinaliwanag ng scientist na ang mga pangyayari ay isang mensahe ng planeta upang bigyang babala ang mga tao, dahil ang mga tao ang naging dahilan ng lubhang pagkasira ng mundo, kaya't dapat nilang asahan ang susunod na pag-atake sa lalong madaling panahon. Samantala sa isang part sa France ay nagsimulang magsihintuan at magsigawan ang mga tao nang umihip sa kanila ang isang malakas na hangin. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Huwag mo po lods kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-click ang notification bell. Maraming salamat sa panunood mo lods, God bless.